Hanggang lampas taong baha naman ang namerwisyo sa bahagi ng Bulacan. Habang sa ibang probinsya, malakas na hangin o pagguho ng lupa ang naranasan. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kanina, halos pasukin na ng baha ang bahay na ito sa Cainta. Pagdungaw sa labas, mistulang ilog na pala ang kalsada. Yung tubig sa amin, nasa gate na. Okay. Ang bahay namang ito sa Giginto, Bulacan, tuluyan ang pinasok ng tubig. Sinabayan daw kasi ng high tide ang malakas na ulan kahapon. Lahat ng gamit namin nakataas na po sa higaan namin. Kami po halos wala nang matulugan dahil nakataas po lahat ng gamit. Ganito rin ang sitwasyon sa ilan pang parte ng Giginto kung saan ang ilan gumagamit na ng balsa para makatawid sa abot-hitang baha. Ganito naman ang sitwasyon sa bayan ng Kalumpit. Ang mga silid-aralan pinasok na rin ng baha. Ang mga kalalakihang ito bangka na ang ginagamit bilang transportasyon. Ayon sa mga residente, may ilang lugar na roong lampas dibdib at ang iba'y lampas tao na. Sa amin po, pagpasok pa lang sa amin, lampas tao na eh. Bago pa lang bumaha, nagsimula na kami mag-akyat. Wala rin pinag-ibayan sa sitwasyon sa bayan ng Balagtas na abot hanggang binti ang baha. Pahirapan din ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Abot ng tubig maski ang mga nasa loob na ng tricycle. Sa bayan ng Bulacan, halos 100 pamilya ng inilikas at kasalukuyang tumutuloy sa mga eskwelahan at simbahan. Sa kabila niya ng ilang kabataang ito, tuloy sa paliligo sa ilog kahit malakas ang agos. May mga bahay na rin sa Malolos na pinasok na ng abot binting baha. Mistulang ilog na rin ang mga kalsada. Kita naman sa drone video na ito ang lawak ng bahang pumerwisyo sa mga residente ng Florida Blanca sa Pampanga. Abot baywang ang lalim niyan sa ilang mga kalsada. Meron ding umabot hanggang dibdib matapos bumigay ang ilang dike sa Porac River. Binahari ng ilang lugar sa bayan ng Macabebe. Pati na sa bayan ng Masantol kung saan napunta sa kalsada ang umapaw na tubig mula palaisdaan. Ayon sa tala ng MDRRMO, nasa 132 na barangay sa 14 na LGUs sa Pampanga ang lubog sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Calamba, Laguna kung saan ang ilang motorista umaatras na lamang kaysa mabalahaw. Hindi lamang baha ang namerwisyo sa ibang probinsya. Sa South Cotabato, malakas na hangin na nagpadapa sa ilang bahay sa bayan ng Lake Cebu. Ayon sa LGU, maging ang ilang classroom at sagingan na apektuhan. Sa ilang probinsya naman, kabi-kabilang landslide ang naitalag, gaya sa Longlong Tamawan Road kung saan naglalaki ang mga bato na may kasamang putik mula sa bahagi ng bundok ang bumagsak sa kalsada. Wala namang nasaktan sa insidente pero nagdulot ito ng matinding trapiko. Nakapagtala rin ng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Batanes, pati na sa Lebac, Sultan Kudarat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 300 pamilya naman ang inilikas sa Marikina dahil sa pagtaas ng level ng Marikina River. Kanina, itinaas na ang ikalawang alarma. Alamin natin kung tumaas pa yan sa live na pagtutok ni Maris Bal. Maris! Emil, halos buong maghapon tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa Marikina City. Kaya kung makikita ninyo sa aking likuran ay talagang tumaas na ng husto yung level ng tubig dito sa Marikina River na as of 7:20 p.m. ay umabot na sa 17.5 meters. Yan po ay nasa ikalawang alarma pa rin at preemptive ang evacuation. Ibig sabihin ay hinihikayat ang mga nasa low-lying areas na lumikas na. Pero pagtungtong ng 18 meters ay dedeklara na po ang ikatlong alarma na ibig sabihin ay sapilitan na po ang paglikas o mandatory evacuation. Pagkadeklara pa lang ng ikalawang alarma sa Marikina River kaninang 1:53 p.m., nagsilikas na ang mga residente sa tabing ilog at mabababang lugar sa Marikina. Umapaw na ang ilog sa katabing kalsada. Kabilang sa mga lumikas sa H. Bautista Elementary School, ang pamilyang ito, nabitbit pa ang 1 buwang gulang na sanggol. Nakaka-trauma po kasi pag may ganun. Lalo na po ngayon, may mga anak na po kami, bahala po yung baha. Dati, lagpas tao po. Lumikas din ang 66 anyos na si Ermelina Silvano na bagong opera lang sa matres dahil ayaw nang maulit ang naranasan noong bagyong Ondoy. Opera ko lang, 3 days pa lang, yung Ondoy. Naano kami doon, natrap sa loob na bahay. Ayaw ko nang maulit-ulit. Sa paaralan, may nakalaang mga kwarto para sa mga senior citizen, lactating mother o nagpapasusong ina at mga buntis. As of 4 p.m., nasa 1,637 na individual o 346 na pamilya na ang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Marikina.
Preemptive naman, as we've talked with the mga tao dito sa evacuation centers, wala pa naman baha sa kanilang mga areas, pero gusto nilang mag-ingat na at maghanda. Ginawa na ring soup kitchen ang isa sa mga kwarto para rito na iluto ang ipapakain sa mga inilikas. May pamamahagi ring kit na may banig at kumot para sa kanila. Dahil halos walang tigil ang ulan, mabilis ding umapaw ang ilang mga estero na nagdulot ng mga gutter deep na pagbaha sa ilang kalsada, gaya sa Mountain View Village sa Maya Santa Elena. Ang itinuturong sanhi, sangkatutak na basura. In-excavate natin yung mga nakukuha nating mga trash, mga debris. Ang totoo, ito'y dahil interconnected tayo eh. Yung creeks coming from upstream, ayan sa may Rizal part, dito dumadaloy kaya nakikita natin yung mga basura talaga naiipon. Napupuno ang isang truck sa dami ng nakokolektang basura, bukod pa sa nakuha sa ibang mga estero. Suspendido na ang klase sa lungsod para sa araw na ito hanggang bukas. Emil, sa mga sandaling ito ay ambon na lang yung nararanasan dito sa Marikina pero pinag-iingat pa rin ang lahat. Maaari pong tumawag sa hotline 161 o di kaya ay magpadala ng mensahe sa Marikina Facebook page para sa mga residenteng nangangailangan o mangangailangan ng tulong. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Marikina. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Magmagandang balita naman tayo. Taong 2010 nang una kong makilala ang mga mag-aaral sa Matagbak Elementary School na matinding napinsala ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ipinaayos natin ang kanilang mga classroom na naging tulay sa pag-abot ng pangarap ng ilang batch ng mga estudyante. Pero muling sinubok ng mga bagyo ang paaralan. Kaya muli tayong naghandog ng maayos at matibay na masisilungan ng mga bago nilang mag-aaral. Taong 2009, nang patumbahin ng Bagyong Ondoy ang mga silid-aralan sa Matagbak Elementary School sa Pililla, sa Rizal. Agad nagpatayo ng 3 Kapuso classrooms ang GMA Kapuso Foundation doon para may komportable at maayos na magamit ang mga mag-aaral. Ngunit nitong 2024, sinalanta sila ng Bagyong Enteng. Ang Kapuso classrooms, binaha at nasira. Ang ina ng mga estudyante gaya ni Lilibeth, isa sa mga nag-volunteer para maglinis. Isinasabay niya ang paglilinis habang nagtitinda ng merienda, pantustos sa kanilang pangangailangan. Ang kahalagahan po ng maayos at malinis sa paaralan ay makakapokus po ang mga bata sa pag-aaral ng mabuti. Sa ilalim ng Kapuso School Development Project, ipinaayos at mas pinatibay natin ang mga silid-aralan at mga comfort room sa Matagbak Elementary School. Inayos natin lahat ng mga roofs, we made sure na talagang walang pumapasok na tubig dito at saka ni-renovate natin lahat ng banyo para komportable ang mga estudyante. Para mas tumagal pa yung buhay ng ating bubong kasi yung pintura nakakatulong siya para hindi agad kalawangin yung ating mga bubong. Pinalitan natin ng mga steel doors so hindi na siya aanayin and mabubulok. Handog din natin ang bigas at pagkain para sa mga mag-aaral. May vegetable seeds din para sa kanilang gulayan sa paaralan. Dinagdagan pa natin yan ng armchairs, teacher's desk at smart TV. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Samantalang magsasagawa ng Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation para tulungan ang mga apektado ng baha. Mamamahagi po tayo bukas ng relief goods at magpapakain ng lugaw sa mga apektadong residente sa Balagtas, Bulacan at sa mga evacuees ng Barangay Katipunan dito sa Quezon City. Dahil sa high tide, baha sa lahat ng barangay ng Makabebe sa Pampanga. Sa kabila niyan, pinili ng maraming residente na huwag nang lumikas. Nakatutok doon live si Nico Wak. Nico. Emil, lahat ng 25 barangay dito sa Makabebe, Pampanga ay lubog na nga sa baha. Ayon yan sa kanilang MDRRMO, pero marami sa mga residente ang hindi na lumikas.
dahil sanay na. Maghapong nakaranas ng sama ng panahon ang malaking bahagi ng Pampanga. Dito sa Barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada. Maging ang elementary school ng Santa Maria, binaha na rin. Ang Barangay San Isidro, hanggang tuhod na rin ang tubig. May ilang bahay nga na pinasok na rin. Pagdating sa Makabebe, mas malala ang baha. Mas lumakas na rin ang ulan bandang alas 5:30 ng hapon. Dito sa Barangay Takasan, nakabangka ng ilang residente. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay. Pero marami sa mga residente ay hindi na lumilikas. Sanay na po kami sa ganito. Ayun po, nagtataas ng mga gamit. May ilang residente naman na inunang asikasuhin ng kanilang mga fish pond, gaya ni Eddie. Ito, puro ba? Malalim na yung tubig. Yung mga fish pond na lang ang nilalambatan. Nilalambatan kasi? Lumalabas yung mga pakawalang tilapia at saka ipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maiulam. Ayon sa MDRRMO na Makabebe, Pampanga, ay lahat ng 25 barangay nila rito ay lubog na sa baha. Ang dahilan niyan ay ang naitala nilang mahigit 4 na metrong high tide na ayon sa kanila ay mas tataas pa. Unang-una po, we are kaulahing town po, no? Sa coastal town po kami ng Pampanga, kasama po namin itong bayan ng Masantol at Saswan. So, kami po ang pagsakan ng tubig from the Pampanga River Basin using the Pampanga River as the main drainage, no? Papuntang dagat. Sanay na raw ang mga taga rito kaya hindi na lumilikas ang iba. 71 individual lang ang lumikas sa kanila sa ngayon, pero handa raw ang LGU sakaling may kailangang ilikas. Emil, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy at malakas ang ulan dito sa Makabebe, Pampanga. Kaya naman yung ilog dito sa aking likuran ay umapaw na rin at halos kapantay na ng kalsada. Kaya naman ang barangay naka-standby sakali mang may gustong lumikas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Waher. Abiso ng NLEX sa mga motorista. Dahil sa baha, hindi na madadaanan ng kahit anong sasakyan ang Balintawa, Cloverleaf southbound, Valenzuela Interchange northbound at southbound, at Paseo de Blas southbound entry and exit. Habang Class 3 vehicles lang ang nakakadaan sa northbound ng Balintawa, Cloverleaf. Sa Kalumpit, Bulacan naman, lalong pinalala ng high tide ang bahang mahigit 1 taon nang hindi humupa sa isang barangay. Nakatutok doon live si Rocky Kiba. Mel, tuloy pa rin yung mahina bagamat tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Kalumpit, Bulacan na hindi lang araw o linggo iniinda ang baha kundi buwan na. At sa ilang lugar ay mahigit 1 taon nang hindi humupa ang baha. At habang tumataas itong Pampanga River na sinasabayan pa ng high tide, ang matagal na problema sa baha ay lalo pang lumala. Ito na raw ang transportasyon ng mga taga-sitio Nabong sa Barangay Misulaw dahil matagal nang hindi lumilitaw ang kanilang kalsada. Pag tumungtong po yung December, natutuyo na po yun unti-unti. Tapos summer, tuyo-tuyo na po pati kalsada. Pero ngayon po, hindi na po natuyo. Last year po, hindi na po natuyo. Catch basin kasi ang bahagi ito o dito naiipon ang tubig galing sa mas matataas na bahagi ng Bulacan. Kapag high tide, hindi na makaagos ang tubig mula rito patungo sa Pampanga River kaya naiipon. Ang gobyerno po natin, sana po mapansin po ito at magawa ng paraan. Kahit papaano yung mabawasan man lang ho yung tubig, masaya na ho kami doon. Ayon sa administrador ng Barangay Maysulaw, gumagana naman ang Maysulaw sa pumping station. Pero dahil wala ring mapuntahan ng tubig, minsan, hindi na nila ito pinapagana. Bagaman sanay na sa baha, ramdam pa rin daw ng ilan ang perwisyo, lalo na sa mga ganitong panahon at kung may bagyo. Si Mang Jory, sa katabing barangay ng San Miguel na ipinanganak at lumaki, ang kanilang bahay malapit sa Pampanga River. 1 linggo na raw ang baha sa kanilang lugar, pero kamakay na lang siya lumikas dahil sa nooy paparating na bagyong Krising. Kailan ho kayo lumikas? Nang 1 araw pa po. Kasi may parating na bagyo, hindi na namin hihintay yung pang abutin kami ng paglaki ng tubig. Sa loob mo ng bahay nyo, hanggang saan na yung tubig? Hanggang hita po sa loob ng bahay. Obserbasyon ng mga residente rito, pataas na ng pataas ang baha sa kanilang lugar. Hindi na raw nila mahabol ang unti-unting pagtaas ng river silt deposit kaya unti-unti nang lumulubog ang kanilang mga bahay.
Nagpapalala rito ang tila taon-taon daw na pagtaas ng high tide. 4.6 po bukas, mag-umpisa ng mga around 5. Palaki ng palaki, pero dati pagka high tide lang, hindi ho lumalaki, may halong tubig nang gagaling ng itaas. Tulad ng problema ng karamihan, kawalan ng sariling lupa at kakulangan sa pondo ang kanila daw problema. Kaya patuloy silang nagtsatsaga sa lugar na ito kahit bahagi ng kanilang buhay ang baha. Mel, sa gitna nga ng paglala ng problema sa baha rito, yung mga piniling manatili rito ay umaasa pa rin na magkaroon ng engineering solution sa kanilang problema. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nagrally ang ilang estudyante sa Senado para ipanawag ang mag-inhibit bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng grupo, wala na silang tiwala na itutuloy pa ang impeachment dahil puro delay sa ilalim ng liderato ni Escudero. Pero belta ng senador, hindi niya kinukonsidera ang pangangailangan na mag-inhibit siya at hindi anya ito patas. Hindi rin daw niya pakikinggan ang mga grupong malinaw na pabor o kontra sa impeachment. Base na rin sa advice ng legal team ng Senado, imumungkahi raw ni Escudero na sa August 4 mag-reconvene ang impeachment court. Pag-uusapan pa raw ito ng mga senador pagbukas ng sesyon ng 20th Congress sa Lunes at masusunod pa rin ang desisyon ng mayorya. Pinarangalan ang GMA Pictures at ilang personalities sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards. Kabilang sa nakatanggap ng parangal ang film na Green Bones na nagwagi sa 5 out of 9 nominations. Makichika kay Aubrey Carampel. Big winner ang GMA Pictures at Kapuso Stars sa 8th Entertainment Editor's Choice Awards o the Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors. Producer of the Year ang GMA Pictures. Tinanggap ang award din na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures EVP and Public Affairs SVP Nessa Valdeleon. Green Bones. 5 out of 9 nominations ang napanalunan ng Green Bones, kabilang ang Best Picture. It's such an honor talaga na i-recognize ang GMA Pictures after all these years. We are back, we're finally back, and it gives us more fuel to continue producing movies, diba? Movies that inspire, movies that boldly tell the truth, movies that showcase who the Filipino is. Kaya patuloy talaga kaming lalaban at gagawa ng pelikula para sa Pilipino. Best Actor si Dennis Trillo at Best Supporting Actor si Ruru Madrid. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Best Actress para sa kanyang pagganap bilang Teacher Emmy sa pelikulang Balota na Cinemalaya 20 entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Si Asia's multimedia star Alden Richards, binigyang parangal bilang isa sa Box Office Heroes awardee para sa highest grossing Filipino film na Hello Love Again, na collab naman ng GMA Pictures at Star Cinema. Box Office Heroes din sina Dennis at Ruru for Green Bones. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Congratulations sa mga winners. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.